Good evening! Welcome to my diary. Tara, samahan niyo ako mag-onsen. Ito nga pala yung dapat dadalhin. 2 maliliit na towel tsaka isang malaki. Dahil nga mumurahin na yung pupuntahan kong onsen, nagdala na rin ako ng sarili kong sabon, shampoo at mga iba't ibang klaseng mga lotion at syempre mga towels natin. Usually kapag mamahaling onsen yung pupuntahan mo, may sarili silang shampoo at conditioner doon. Pero yung sa akin kasi medyo mura lang. 500 lang yung babayaran ko. Ewan ko ba, nagustuhan ko na talaga dito sa Japan. Lalo na yung onsen nila kasi nakaka-refresh. Lalo na kapag pagod na pagod ka, masakit yung mga balikat mo. Talagang mapapa-refresh ka. Ayun no, Sayasumi pala sila ngayon. Close pala sila ngayon. Sayang naman yung effort ko. At dahil nga close yung onsen na pupuntahan ko, mamimili na lang ako, magkakaimono na lang ako for our dinner. Dahil nga mahilig kami sa vegetable, na pag-isipan ko mag-unabi kimchi na lang. Maglalagay na lang ako ng maraming vegetables. Gusto ko nga mag-grocery dito sa store na to kasi murang-mura lang yung mga bilihin. Ito yung mga kailangan ating vegetable, baon ng sibuyas, tapos yung gulay na yan, tapos yung ng munggo, tapos carrots, tapos yung ating kimchi and our mushroom. At syempre, ikat-kat na natin yan ng bonggang-bongga. Yung pinili ko nga mga vegetable yung mabilis lang maluto para hindi na ako magastahan sa gas. Itong lutuan na to, binigyan lang to ng mama niya. I mean, pinahiram niya lang sa akin kasi medyo paborito niya yung kulay green. Sabi niya, bibili na lang daw siya ng bago tapos ibibigay sa amin tapos ibabalik ko to sa kanya. Gusto ko nga to lutuin tong unabi na to kasi siya, mabilis lang siyang gawin. Bibili ka lang ng tube tapos bibili ka ng mga gulay or di kaya kung gusto mo lagyan ng meat, kung gusto mo lagyan ng fish, pwede naman. Na hindi kami mahilig sa karne, itong ganito lang kaliit to, ganito lang yung portion ng karne yung bibilihin ko, yung ilalagay ko sa aming unabe. Para lang magkalasa, tapos yan yung una nating ilalagay sa unabe bago yung mga gulay. Ilagay na natin yung ating vegetables. So first mo na yung mga katay, yung mga hard na lutuin like carrots or di kaya yung mga nasu or eggplant or okra. So yun yung muna yung inuuna ko. Dahil nga carrot ang pinakamatigas, so carrot yung inuuna ko. Tapos pag kumulo na, pinatay ko na yung apoy, tapos nilagay ko na yung mga dahon-dahon. Yung mabilis na magluto. This is it! Ready na ang ating dinner. Sana magustuhan niya. Then gumawa na din ako ng cracker with avocado and yung salad na tira namin. And the next day, dahil nga tabad ako magluto, kumain na lang kami sa ramen shop. Saktong-sakto sa malamig na weather. Nakagawayan na nga namin kapag lumalabas kami, kumakain kami sa labas, kumakain kami sa ramen shop. Iba't ibang klase ng taste yung ino-order namin. Like yung order niya is kutri at yung order ko is asari. Pag sinabing kutri ramen, mas mas oily, mas matapang yung lasa at saka galing siya sa mga animal broth like yung baboy, chicken, or gunyu, like yung sa baka. Tapos pag asari naman, more light siya, light yung taste niya at saka less oil. So, para sa akin, mas better siya kaysa doon sa kutri. Famous nga po tong ramen shop na to at malapit lang siya sa station, sa train station. Kaya kung gusto niyo mag-visit, visit na. Kahit nga busog na busog ako, syempre may time pa rin para sa ating dessert. Ewan ko ba, nakahiligan ko na rin bumili ng mga pagkain ginte. Yung ginte yung limit lang siya, limit edition ba kumbaga. And for our dinner, bumili na lang kami ng sushi sa labas. Tapos gumawa na din pala ako ng aking may inom. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye. God bless. Magdadayet na talaga ako bukas. Promise.